Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. I am Hayranissa Eson and now I will be going to discuss the harassment of LGBT. So let's proceed. So, harassment of LGBT, harassment refers to intimidation. Ibig sabihin, ito yung pananakot, panlalait, pangungutya o kahit physical na ginagawa sa isang tao. So, sa case ng LGBT, sa case ng LGBT students, madalas sila nga biktima or survivor nito, lalo na sa school setting. So, imagine mo na lang na being a teenager is already challenging, pero mas lalong mahirap kapag kailangan mong itago ang tunay mong sarili dahil sa takot na mabuli, no? Or pagtawanan o saktan. So, ang mga LGBT students ay inaasar, binabansagan, hindi sinasama sa group works at minsan ay sinusuntok o sinasaktan. So yung lugar na dapat ay safe at comfortable para mag-aral ang school mismo ay nagiging lugar ng takot para sa kanila. Halimbawa po is si Mark. So si Mark ay isang 16 years old gay student. So lagi siyang pinagtatawanan ng mga kaklase niya dahil sa kilos niya, and tinatawag siyang bakla, malambot, at hindi siya sinasali sa group activities. So minsan pa nga may nagpost sa kanya sa social media habang sinasadya siyang gayahin or kutyahin. So dahil dito ayaw na niyang pumasok sa school at unti-unti na siyang nagiging anxious at depressed. So, psychological distress, maraming LGBT, especially the young people in the community, ang nakakaranas ng psychological distress dahil nga sa stigmatization, discrimination, at harassment. So, and they don't have enough protection or support from sa family, school, or community. So, besides pa dito, madalas din silang biktima ng homophobic bullying sa school. So, yun yung pananakot or pang-aapi, pati na rin ng physical at verbal abuse. So because of this naaapektuhan ang kanilang mental health. Marami din sa kanila ang nakakaranas ng matinding stress, self-harm, at minsan pa ay suicidal thoughts. So, mahirap lalo para sa kanila, para sa mga kabataang hindi pa lubos natanggap ang kanilang gender identity o sexual orientation. So, ngayon, kaya mas nagiging isolated sila. So, halimbawa, let's say si Ryan. So, si Ryan is 16 years old, tas isa siyang closeted gay student. So, araw-araw siyang tinutukso ng mga kaklase niya. Wala siyang masabihan kahit sa bahay, and yes. Kaya dumating na sa point na parang nagka-anxiety at nagkaroon na siya ng depression. Yes. So next is poor economic condition and discrimination in the workplace. So yes, maraming LGBT individuals ang nakakaranas ng discrimination sa workplace, kaya naaapektuhan ang kanilang socio-economic status. So dahil dito mas mataas ang unemployment rate, job stability, yes, dahil dito mas mataas ang unemployment rate, job instability, at poverty rate sa kanila kumpara sa mga straight individuals. Yes. So, yung wage gap ay problema din kasi nga mas mababa ang sahod ng mga gay at transgender kumpara sa mga heterosexual kahit pareho ng trabaho at performance. So, dito ang ganitong discrimination is nagiging cause ng economic hardship para sa LGBT community. So, magbibigay naman ako ng halimbawa. So, halimbawa si Tricia. So, si Tricia ay isang transgender woman. So, tapos, ang nangyayari ay laging tinatanggihan sa trabaho kapag nalalaman ng HR ang kanyang gender identity. So, kahit qualified siya, so mas pinipili ng employer ang ibang applicants. Dahil dito, hirap siyang makahanap ng stable income. Okay.
Next is legal injustice. So, kahit may mga batas na against sa discrimination, marami pa ring police departments ang hindi seryoso sa mga kaso ng violence against sa LGBT. And minsan pa nga hindi sila tinutulungan ng police o kaya naman parang binabaliwala ang kanilang reklamo. So, parang yung mga ibang police officers ay may bias pa rin at insensitive sa issues ng LGBT. So, ang legal system is dapat protektahan ang lahat, but in reality nga, maraming LGBT ang hindi nabibigyan ng justice. So, halimbawa, let's say si Marco. So, yung si Marco is si Marco tapos sinasaktan ng grupo ng lalaki sa labas ng bar dahil nga sa pagiging openly gay. So nang mag-report siya sa police, hindi ito pinapansin at parang sinabihan na iwasan na lang daw lumabas ng gabi. Yes. So let's proceed. So, sa problems with terminology, so dito minsan ang paggamit ng language or terms tungkol sa LGBT is parang nakakalito o bias, 'di ba? So, ang salitang homosexuality halimbawa ay dati nang parang inuugnay sa mental illness o criminal behavior. So kaya nga negative ang dating nito sa ibang tao. So ang terminology is napaka-importante kasi nga it has an impact on human perception. Kung hindi inclusive o respectful ang wika, nagkakaroon ng misunderstanding at stigma. So halimbawa kapag tinatawag mong bakla ang isang transgender woman, hindi ito tama. So, iba ang bakla sa trans woman. Gets pa? Iba ang bakla sa trans woman. So, dapat gumamit tayo ng tamang term para maiwasan ang discrimination at maging respectful sa identity ng iba. Yes. So, let's proceed, So, modes of management. So, according to the report of OHCR to the Human Rights Council 2019, first is number 1, support the most marginalized of the LGBT community. So, dito parang kailangan bigyan pansin din ang mga pinaka nasa laylayan talaga. Nasa laylayan sa LGBT community. So, gaya ng mga taong may kulay, which is or people of color, mahihirap, kabataan, matatanda at mga transgender. So, yes. Halimbawa is sa isang NGO ang nagbibigay ng libreng medical check-up at counseling para sa mga transgender youth na walang access sa health services. Yes. Number 2 is establish collaborations on cross-issue work that includes LGBT blah 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 issue. Okay, so dito organization must work together para harapin ang mga problema na parang connected. Kagaya na lang ng kahirapan at discrimination sa LGBT, lalo na sa mga taong may kulay. Halimbawa, ang isang women's rights group at LGBT organization ay nagsama para i-advocate ang karapatan ng mahihirap na lesbian mother. So, number 3, engage foundation staff. Yes. So, dito turuan ang mga employee ng foundation o donors tungkol sa mga isyong kinakaharap ng LGBT, lalo na yung mga mahirap at yung mga people of color. So, para alam nila kung saan mas effective ilaan ang tulong. So, they know kung saan saan mas effective i-allocate yung tulong. Halimbawa, may seminar ang isang foundation para sa staff nila tungkol sa epekto ng kahirapan sa mental health ng mga batang bakla sa urban poor areas. Yes. Number 4, schools and teacher education programs are crucial sites where LGBT issues. Yes. Importante ang mga schools sa teacher training program para ma-discuss at masolusyonan ang LGBT concerns. Halimbawa, may isang public school na naglagay ng LGBT inclusive sex education sa kanilang curriculum. So, number 5, consider LGBT issues as a central. Yes. Dito naman, dapat isama palagi ang LGBT lens sa mga gawain for economic and racial justice. Halimbawa, sa paggawa ng livelihood program para sa indigenous people, isinasama rin ang mga trans member ng community.
So, number 6 is advocate with philanthropic peers to support LGBT racial and economic justice works. So, i-encourage ang ibang donors o funders na suportahan ang mga project para sa LGBT equality, lalo na sa mga economic at racial context. Halimbawa, isang NGO leader ang kinausap ng international donors to fund livelihood training ng LGBT community sa province or probinsya. Yes. So, number 7, media has to play a responsible role by supporting all. Okay. So, ang media ay may malaking role, kaya nga dapat tama, patas at hindi bias ang pagre-report nila about sa LGBT. Halimbawa, isang TV network ang naglabas ng documentary about sa buhay ng mga LGBTQ teachers sa public schools. So, number 8, legal funds needs to be create for public interest litigation on. Yes. So, dito kailangan may fund para makapag-file ng case ang LGBT sa mga public interest cases like discrimination. Yes. Halimbawa, isang legal aid group ang nagbigay ng free service sa isang trans woman na pinagbawalang pumasok sa CR ng babae. Okay, number 9, training for health professional to understand LGBT identity is a risk factor. So, dito dapat turuan ng mga dapat turuan ang mga health workers tungkol sa LGBT identity bilang a risk factor sa mental health problems gaya ng depression at suicidal thoughts. So, halimbawa, may training ang isang hospital para sa doctors at nurses about sa pag-response sa mental health ng LGBTQ patients. So, number 10, ensure health, mental health and societal care services are LGBT inclusive. So, siguraduhin na ang mga health services and social care ay madaling ma-access ng LGBT at hindi sila nadidiscriminate. Halimbawa, ang isang LGU ay may gender desk sa health center na tumatanggap at tumutulong sa mga LGBTQ clients. 11, government should support employers in creating LGBT inclusive workplace. So, ang government is dapat tumulong sa mga employer para gawing inclusive at supportive ang workplace para sa LGBT. Halimbawa, ang DOLE or Department of Labor and Environment. So ang DOLE ay naglabas ng memo para sa anti-discrimination policies sa mga companies. So, number 12, expand. Yes. So, dito i-expand ang batas sa domestic violence para isama ang violence na ginagawa ng mga magulang o kaanak ng LGBT na member ng pamilya. Halimbawa, isang lesbian teenager ang sinaktan ng tatay niya pero hindi siya nakasampa ng kaso kasi hindi covered sa batas. So, number 13, police first needs to be sensitized on LGBT issues. So, turuan ng mga pulis kung paano makitungo ng tama at may respeto sa LGBT and irespeto ang human rights nila. Halimbawa, ang PNP ay nagsagawa ng gender sensitivity training para sa mga bagong recruit. So, number 14, avoid stigmatization language. Halimbawa, yung sexual defeat. Yes. Huwag gumamit ng salitang destructive o offensive sa LGBT like gaya ng bakla kasi abnormal o sayad ba yan? So, halimbawa, ang isang news anchor ay pinatigil sa paggamit ng term na sexual invert dahil ito ay derogatory o parang nanlalait. Yes. So, number 15, educate local authorities. Okay. Bigyan ng edukasyon ang mga official school and family kung paano tanggapin ang mga bata na hindi fit sa gender norms. Halimbawa, may isang barangay na nag-organize ng orientation para sa mga magulang ng gender non-conforming children. So, last is LGBT movement is facing a leadership transition. So, ang LGBT movement is currently changing leaders mula sa long-time activities way going in that generation. Halimbawa, isang trans woman ang napiling maging bagong head ng isang malaking LGBTQ rights organization sa bansa.
So let's proceed on skills of a social worker. Yes. First is critical thinking. Ito yung kakayahan ng mga social worker na mag-isip ng malalim and tama, lalo na kapag may sensitive situation. So sa case ng LGBT, no, hindi lang basta tulong ang ibinibigay, kundi iniintindi natin kung paano sila makaramdam ng respeto and equality. So, active listening, empathy, at emotional intelligence is part of it. So, ibig sabihin, no, minapakinggan mo sila ng buo, nafe-feel mo ang pinagdadaanan nila, at hindi ka basta nagre-react lang emotionally. So, dapat marunong kang kumontrol ng sarili mong habang iniintindi mo sila. Halimbawa, may LGBT youth na na-discriminate sa school, so hindi lang basta kawawa ka naman ang sabihin mo. Instead, i-analyze mo ang situation, tatanungin mo kung ano talaga ang nangyari, at bibigay ka ng realistic at fair na solution. So kasama na dito ang pag-uusap sa school admin para gumawa ng aksyon. So, number 2, organization. So, dito, no, as social workers, kailangan maayos at malinaw ang pagkilos natin. Hindi pwede yung sabog o bara-bara. So, kailangan may system tayo kahit sa pagtulong. Importante rin na tinutulungan natin ang mga institutions like schools, companies, LGUs, no. So, para maging mas humane o makataong ang policies nila, lalo na sa LGBT rights. Okay, so yes, halimbawa, may LGBT clients ang hirap hirap maghanap ng work kasi nga lagi siyang dinidiscriminate. So, ikaw bilang social worker, tutulong ka sa kanya maghanap ng inclusive na employer, at kausapin mo rin ang ibang kumpanya para i-review nila ang hiring policies nila. Okay. So next is strength. So ito naman yung fortitude or katatagan ng loob. Yes, katatagan ng loob. Kumbaga, hindi lang para sa client, kundi pati ikaw bilang social worker. Okay. Kasi marami tayong kakaharaping discrimination, hate at negative comments, lalo na kapag LGBT ang pinagtatanggol natin. Pero dahil may strength ka, ipaglalaban mo pa rin ang karapatan nila. So, at the same time, it's also about helping LGBT people discover their own strength. So, ikaw ang tutulong sa kanila na tumayo sa kabila ng rejection, bullying at stigma. Halimbawa, no, may lesbian na pinatalsik ng pamilya niya. Now, tutulungan mo siyang maghanap ng shelter, i-connect sa support group, at bigyan ng counseling. So, papalakasin mo ang loob niya na hindi siya nag-iisa at may karapatan siyang mabuhay ng malaya. So, let's proceed on rules of social worker. Okay. So, dito naman, as a social worker, hindi po natin pwedeng i-ignore na ang LGBT clients ay kadalasan nakakaranas ng discriminations, oppression, and stigma. So, dahil sa kanilang gender identity or sexual orientation. Yes. So, importante na kinikilala natin ito bilang bahagi ng pinagdadaanan nila. Okay. Halimbawa, may gay teenager na gi-expelled or pinaalis sa bahay nila dahil umamin siya sa pamilya niya. Ikaw bilang social worker, hindi mo lang siya tutulungan hanapan ng shelter, kundi iintindihin mo rin kung paano nakakaapekto ang discrimination sa kanyang mental health at self-worth. So, number 1 is dapat tayong mga social workers has knowledge and respect for culture, identity and value or halaga ng ating mga client. So, hindi tayo dapat judgmental, open tayo sa differences at marunong tayong umangkop sa unique needs ng LGBT clients. Okay, halimbawa, may trans woman kang client. So now, hindi ka dapat mag-assume ng pronouns. Tatanungin mo siya kung anong pronouns ang preferred niya. At parang gagalangin mo yun sa buong proseso ng case handling.
Okay, number 2 is dito no, kailangan nating malaman ang mga bagay na nagpapahirap sa LGBT community tulad ng rejection, identity, crisis, discrimination, o even trauma. So sa gantong paraan, mas effective tayo sa pagtulong. Halimbawa, may lesbian client na palaging anxious at hindi makatulog. So dito no, dapat mo siyang i-assess kung may pinagdadaanan siyang trauma sa family, school, o community na nakakapekto sa mental health niya. So, number 3, importante na familiar ka sa laws and local policies about LGBT rights. Kasi, minsan, mismo ang batas ay nagiging source ng discrimination. Halimbawa, sa isang lugar na hindi legal ang same-sex marriage, baka hindi ma-recognize ang partner ng client sa hospital o sa legal matters. So, ikaw ang mag-explain sa client kung ano ang limitation at kung ano ang pwede niyang gawin legally. Therefore, common sa LGBT community ang mga kaso ng abuse. So, sexual man o physical o intimate partner violence. So, dapat alert pa tayo at marunong mag-assess kung may history ng ganito ang client. Halimbawa may bisexual man na laging tahimik at takot magsalita tungkol sa partner niya. So as a social worker, tatanungin mo in a safe and sensitive way kung may nangyayaring abuse. So hindi mo ito dapat i-take lightly. So, number 5, mas mataas ang rates ng mental illness, suicide, at drug, alcohol use sa LGBT community dahil sa rejection at bullying. So, role natin bilang a social worker na i-assess ito at gumawa ng intervention. Halimbawa, may trans teen na dumaan sa bullying at ngayon ay depressed. So dito no, parang i-connect mo siya sa psychiatrist o counselor at tutulungan mo sa support system na makakaintindi at tatanggap sa kanya. Yes po. Okay, that's all po. Thank you.